Sa wakas, nakaalala rin ang anak mo. Oh. Ay, tingnan natin kung ano nakalagayan niya sa abroad. Dear Inay at Itay, naway datnan kayo ng sulat na ito na nasa mabuting kalagayan. Hindi pa po ako makapagpadala ng pera dahil di ko pa po tapos bayaran ang aking placement fee. Matapos ko namang bayaran ito, ay marami pa ring utang na naghihintay sa akin. Ayaw mo na. Kayo na po ang bahala sa mga anak mo. Nakaraos tayo. Dahil sa kahirapan, marami na nakikipagsapalaran sa ibang bayan sa pag-asang may ahon nila ang kanilang pamilya sa hirap. Isa na dyan ang anak ko, na sa pagkakalang ito ang magiging solusyon sa aming problema ay iniwan ng kanyang mga anak sa kanilang murang edad. Bakit kailangan magkaganito? Wala na nga pang paraan. Hindi ko alam lahat ng pinasok ko. Pagdating doon, saka ko lang nalaman na meron akong 10 months to pay na salary deduction. Tsaka doon ko lang nalaman yung sweldo ko magkano. At kung paano yung kalakaran ng agency. Na yun pala, kailangan pa naming iba yung employer dito sa Pilipinas at tsaka pagdating doon, iba rin yung employer. Kaya hindi ko alam na meron palang pasahan ba yun. Ganun siya. Hanggang sa nung nagpalipat-lipat ako ng amo doon, na hindi ko alam na ganun pala yung pinuntang kong agency. Kung tutuusin, parang hindi ko kailangan mag-abroad eh. Kasi may trabaho ko sa Pilipinas, sabi ko. Parang nainganyo lang ako. Tapos ito naghihirap ako, yung pamilya ko, naiwan ko pa. Yung mga anak ko, iniwan ko, baby pa. Isang 2 years old, isang 6 months. Ayun, sabi ko parang hindi ko worth yung pangingibang bansa ako. Hanggang ngayon, pinoproblema ko yung dalawa kong anak. Hindi ko sila na nagabay ng maayos. Hindi kasi nung umalis kasi ako, mga baby pa yung mga anak ko. Tapos nung bumalik ako, parang hindi na nila ako kilala yung ba. Tapos ngayon, hanggang sa lumaki sila, parang malayo yung love nila sa akin. Kahit na nga nag-asawa na yung dalawa kong naiwan, parang hindi nila ako sinusunod gano'n. Sabi ko, ang hirap pala nung epekto nung maalis ang magulang. Opo. Opo. Magandang hapon po. Ano yun? Andyan po ba si Bernice Sanchez? Dito nga. Ako po si Mando, yung pinsan niya na galing Mindanao. Andyan po ba si Kuya Bernie? Bernie! Bernie! May bisita ka. Pinsan mo raw galing sa Mindanao. Oh, Mando, tuloy ka. Tuloy mo po ano? Assalamualaikum Kuya. Kumusta na? Ha? Kumusta na kayo? Magulo sa lugar namin ngayon. Madami na kasing nadadamay ng mga sibilyan dahil sa away ng mga sundalo at mga rebeldeng mga kaliwa. Hindi na ligtas sa lugar na yun, Kuya, kaya gusto na sana namin umalis eh. Saan kayo lipat? Pagsamantala kami tumigil sa isang kaibigan, Kuya, pero hindi din kami pwede magtagal doon eh. Dahil aabutin din ng gulo ang lugar sa malaot madali. Kuya, pwede bang dito muna ako pangulay habang naghahanap ng trabaho at pangkabuhayan?
Gustong-gusto kong pabigyan ng aking pisan. Pero sa kalagayan namin ngayon, na pati susubo sa araw-araw ay hindi pa namin alam kung saan kukunin. Malabo ko si matulungan sa kanilang kalagayan. Napakatagal na ng usapin ng gulo sa Mindanao. Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa masolusyonan ang sitwasyon doon? Marami-rami pa rin gera sa Mindanao. Isang dahilan, kahirapan sa Mindanao. Ang mga tao ngayon, wala nang, palagi na lang, ang sinasabi ay palagi na lang kahirapan, walang pagkain sa mesa. Marami ring mga revolusyonaryo sa Mindanao ngayon na nakikita nila na ang laban ngayon hindi na para sa baril, sa pamamagitan ng baril. Kung hindi, ang laban ngayon, kailangan merong pagkain sa mesa ng mga tao sa Mindanao. Kung alam ninyo, maraming umaalis sa Mindanao, pumupunta ng Metro Manila, nagbabaka sakali. Pero ganun din, marami din kahirapan dito sa Metro Manila. Marami din akong nakakausap ng mga revolusyonaryo, ang sinasabi nila, tama na yung gera, panahon na ng pagbabago, kailangan ayusin natin ito sa pamamagitan ng pakikipagbaka na maayos ang magiging buhay ng mga tao sa Mindanao. Kaya kami sinusulong namin, kung pwede, kung ano yung kinikita ng Mindanao, iiwan para sa Mindanao. Hindi yung Imperial Manila lang ang nakikinabang sa lahat ng kita namin. Hayaan nyo kaming mabuhay doon, hayaan nyo kaming gagawin namin, gagamitin namin ang resources na kinita namin para mapaglago namin ang aming probinsya. At sa ganun, makikita natin na uunlad din ang Mindanao. Kung maikot mo ang Mindanao, kapatid, maraming lupain na hindi nagagalaw dahil sa gera, maraming mga tao na displaced dahil sa gera, maraming nahihirapan dahil walang fair, patas na polisiya ang gobyerno. Kung seryoso lang ang gobyerno natin, tapat sila sa kanilang mga sinumpaan, palagay ko maraming mababago sa Mindanao. At hindi lang sa Mindanao, kundi buong Pilipinas.